Good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano ulit mag-analyze ng mga transactions affecting the basic accounting equation. Okay, ibig sabihin, sa bawat transaction, aalamin natin kung ano yung epekto nito ulit sa assets, liabilities, at owner's equity. Okay, medyo marami yung discussions ng topic na to kasi dito natin inaalam, pinag-aaralan at pinapractice kung paano mag-analyze. Okay? Kasi kapag mas humaba pa yung ating mga lessons at we go deeper sa basic accounting, kailangan talaga natin mag-isip, kailangan natin mag-analyze at syempre, kailangan na iintindihan natin yung bawat transactions. Okay? So, kumbaga, ito yung magiging basic foundation mo kung paano ka mag-analyze sa mga susunod pa nating mga gagawin. Okay? Kaya kung meron kang tanong, mag-comment ka lang sa ating comment section. At syempre, dapat mag-practice ka na mag-practice. Okay? Pwedeng sabayan mo ako sa pagsagot nito o kaya man ay sagutan mo muna siya and then tignan mo kung okay o parehas tayo ng sagot. Okay? So, meron tayong 10 transactions dito sa problem na to at ngayon ay sasagutan natin or i-analyze yung bawat isa base sa kung ano yung epekto niya sa basic accounting equation. Ulit, ang basic accounting equation ay assets is equal to liabilities plus owner's equity. Okay? So, simulan na natin. Number 1, sabi, organize a repair shop and deposited 500,000 pesos cash in the bank for the use of the business. Okay, so ibig sabihin daw, nagtayo daw yung owner ng repair shop at namuhunan siya ng 500,000 pesos na pera doon sa negosyong iyon. Okay, so doon ulit tayo sa perspective ng business. So, ibig sabihin ba, ang asset o ari-arian ba ng business ay nadagdagan o nabawasan? Okay, so ibig sabihin nito, dahil merong investment, merong nadagdag. Okay? At yung nadagdag na yun, ay, tulad ng sinabi sa problem ay cash. And then, liabilities or utang. Nagkaroon ba ng utang o nakabayad ng utang yung business dahil sa investment transaction na yun? So, hindi. No effect. So, bilog naman kapag ka walang epekto. And then, pag owner's equity, ulitin lang ulit natin, nadadagdagan kapag ka may income or investment, nababawasan naman kapag ka merong expenses at saka withdrawal. So dahil investment transaction ito, investment, so nadagdagan. Okay? So yung analysis natin ay plus, 0 plus. Okay na tayo? Sige, next naman natin, number 2, purchase 20,000 pesos of supplies on account. So, namili daw tayo ng 20,000 pesos worth ng supplies at inutang lang natin ito. Okay? Paano naman nalaman na inutang lang natin? So, nakasulat dito ay on account. Okay? So, analyze natin. Ang asset ba ng business ay nadagdagan o nabawasan? So, dahil nagkaroon ng supplies, ang asset o ari-arian ng business ay nadagdagan. And then, yung liabilities, dahil ito ay inutang lang, so yung liabilities ay nadagdagan. At yung owner's equity naman, walang income, walang investment, expenses at withdrawal, kaya no effect. Number 3 natin, purchase land for future repair site for 140,000 pesos. Namili daw ng lupa at ang halaga ng lupa ay 140,000 pesos. Okay? So, ang asset ba ng business ay nadagdagan o nabawasan? So, una muna, nadagdagan dahil nagkaroon ng land. Yun nga lang, para mabili yung land, nagbayad ng 140,000 pesos. Yung 140,000 pesos ay cash, at yung cash ay isang asset account. So, nabawasan. So, sa kabuuan ng asset,
walang epekto dahil may nadagdag, may nabawas. Yun nga lang, sa specific account, meron siyang epekto. Okay? So, no effect para sa asset. Liabilities, dahil binayaran naman natin siya, hindi naman tayo nagkautang. Okay? And then, para sa owner's equity, walang income, walang investment, expense at withdrawal, kaya no effect. Okay? So, pwede yung ganyan, no? Okay? Pero dito sa individual accounts, merong epekto. Okay? Ang tinatanong lang muna natin dito ay yung epekto niya sa 3 accounting elements. Next natin, number 4, paid 18,000 pesos to creditors. So, nagbayad daw tayo ng utang sa ating mga pinagkakautangan. No, sana all, di ba, nagbabayad ng utang? Yan. So, nagbayad na tayo ng utang sa pinagkakautangan natin. So, nung nagbayad tayo ng utang, nabawasan yung ating cash, o yung cash ay asset. Liabilities, nabawasan din kasi nga nagbayad tayo ng utang. Okay? Para naman sa owner's equity, walang epekto dahil walang income, investment, expenses at withdrawals. Okay pa? Sige, next naman natin number 5. Withdraw 25,000 pesos for personal use. Nag-withdraw yung may-ari ng 25,000 pesos na pera mula sa business papunta sa kanya para sa kanyang pangsariling transactions. So, ang asset ng business ay dahil nanguha ng pera, nabawasan yung pera, ang pera ay cash, kaya decrease or negative. Liabilities, no effect. Hindi naman nangutang or nagkautang yung business base sa transaction. At dahil may withdrawals, kaya decrease yung owner's equity. Okay? Next, number 6. Paid 28,000 pesos for site and equipment rent for the month. So, kapag ka nag-a-analyze ka, Tagalog mo rin kasi talaga. So, nagbayad ka daw ng 28,000 para sa renta ng site and equipment para sa buwan na yon. So, pagka mga expense transaction, so, lagi naman ganun yung sagot natin base pa sa mga nakaraang videos natin, di ba? So, negative sa asset dahil nabawasan yung cash. No, yung pinambayad mo ay pera, ang pera ay cash ng business. Liabilities, no effect. And then, owner's equity, dahil may expense, anong expense yun? Rent expense. Okay? So, negative. Negative, 0, negative. Negative. Okay? So, pagka mga expense transaction, laging ganyan lang. Okay? Next, number 7. During the month, 10,000 pesos expenses were incurred on account by the business. Okay? Ibig sabihin ng incurred, nagamit or nagastos. So, sa month daw na yon, 10,000 pesos yung nagastos natin. Okay? Hindi na lang in-elaborate sa transaction kung anong klaseng gastos siya. Okay? Basta ang sabi, merong expenses na nagamit or nagastos. Pero dito sa number 7, dahil meron tayong keyword na on account, yung gastos, mga gastos daw na yun ay hindi pa nababayaran. Okay? So, kaya ito yung keywords natin, no? So, utang pa rin natin siya. Okay? Unlike sa number 6, sabi, binayaran. Dito, hindi pa binabayaran, pero nagamit na natin. Okay? O yung asset ba ng business ay nadagdagan o nabawasan. So, walang epekto kasi wala naman tayong cash na inilabas. Okay? Dahil nga, utang natin yon. Dito naman sa liabilities, dahil utang nga natin yung mga expenses na yon, nadagdagan yung ating liabilities. And then, para naman sa owner's equity, dahil merong expenses, so negative. Okay? Next naman natin, number 8. During the month, Reliorta invested another 10,000 pesos of personal funds in the business. O nag-invest ulit na may-ari, parang yung number 1. Okay? Pag ganyan,
plus sa asset, dahil nagkaroon ulit ng additional funds or cash yung business. And then, para naman sa liabilities, no effect. And then, owner's equity, dahil may investment, so meron dagdag. Okay? Plus, 0 plus, parang yung number 1. Dahil parehas silang investment transaction. Okay? Then, next naman natin para sa number 9, receive 5,000 pesos for services rendered. So, nag-perform tayo ng service, nagbayad yung customer. Okay? So, dahil nagbayad ang customer, nadagdagan yung cash ng business. So, positive. And then, liabilities, no effect. Basta sa liabilities, pinag-uusapan lang kung nangutang tayo or nagbayad tayo ng utang. Pag hindi ganun yung transaction, wala na. Okay? Para naman sa owner's equity, dahil mayroong income, kaya plus ito. Clear tayo? Okay, para naman sa number 10, the business used 6,000 pesos worth of supplies. So, medyo confusing, no? Pero madali lang yan. Ibig sabihin lang daw niyan, merong supplies yung business, halagang 6,000 pesos yung nagamit natin. Okay? Yung asset na supplies ay ginamit natin. Ang halaga, 6,000 pesos. Okay? Kapag nagagamit natin yung isang asset, kino-consider natin siya as gastos. Okay? So, sa asset, dahil nga nabawasan yung supplies or nagamit natin, kaya negative or decrease. Okay? Sa liabilities, no effect. At dahil nga kino-consider natin na gastos, yung supplies na nagamit, kaya i-consider natin siya as expense. Pag may expense, ang owner's equity ay nabawasan. Okay? So kung meron ka pa mga tanong, i-comment mo lang dyan sa ating comment section. Okay? Kung meron kang gustong i-clarify. Okay? Para ma-make sure mo lang din na tama yung sagot mo. Ganun ulit. Katulad dati, pag nagdagdag dito sa side ng asset, dapat magdagdag ka alinman sa side ng liabilities at owner's equity. Halimbawa, dito sa number 1, plus dito. Nagbawas ka dito, nagbawas ka rin dito. No effect dito, dapat no effect din dito. Para ma-make sure mo na balance yung ating accounting equation. And at the same time, tama yung sagot mo. Kasi kapag hindi ganun yung nangyari, isang tingin pa lang, mali na. Okay? O halimbawa naman, dito sa number 7. No effect dito. Pero dito kasi may nadagdag, merong nabawas. So, dahil may nadagdag, merong nabawas, quits lang yan. Okay? So, no effect pa rin. So, magiging balance pa rin yung iyong accounting equation. Clear po tayo? Yan. Kayang-kaya mo yan. Konting practice lang talaga. At saka, syempre, dedication sa pag-aaral. So, make sure lang na nade-defend mo at nadja-justify mo yung bawat sagot mo sa bawat transaction. Kasi kung hindi, medyo mahihirapan ka talaga mag-analyze. Okay? Mahirap sa simula, pero pagka pinaulit-ulit yung hirap na tama ang ginagawa, magiging madali din ang lahat. Okay? So, huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel and make sure na i-share mo din siya sa ibang mong mga kaklase. Okay? So, hanggang sa muli, goodbye, accountants and managers!